Luzon, Visayas, Mindanao, worldwide. Ako po si RJ Avellana Jr. Welcome po sa Katipunan Channel dito sa Talakayang Bayan. 21 days is too long. Si Butch Valdez po ng KDP. Magandang gabi po sa inyo. At inyong lingkod, Toti Casino, isang IT expert at maraming marami po sabihin ko. Ba't marami? Maraming kwento tungkol kay Lenny. Kaya 21 days, marami na yan. Nag-umpisa pa lang po, tinapos ka agad. Na 21 pa lang, mahaba-haba na eh. Siguro alam niyo na ipaksa natin ngayong gabing ito, ngayong araw na to, ay patungkol nga dito sa pagkasibak. Tama po. Sa pangalawang Pangulo. Pero bago natin pag-usapan na Professor Toti at Professor Butch yung tungkol sa pagsibak, balikan natin ng konti. Nung October 31 po, dinesignate ni Mayor Pangulong Rodrigo Duterte etong si Vice Presidente Leni Robredo. Okay. Nilagay niya bilang Vice Chairman ng tinatawag na ICAD na pinamumunuan ng PIDEA. Okay. Ano po? Ang chairman po ng ICAD na tinatawag ay ang Philippine Drug Enforcement Agency. At meron itong vice chair. Ano po? At doon inilagay ni Pangulong Rodrigo Duterte itong si Leni. Pero bakit pa siya inilagay una sa lahat? Kasi maingay eh. Siya yung angal. Reklamo dito, reklamo doon. Kasi binubulong-bulong kasi mga kanyang mga alipores na mga dilawan. At sinasabi nila na, sulsulan mo nga yan. Ito mga walang... hindi kaya ito, Professor, na pagpapakita ng ang gobyernong ito ay bukas sa lahat. Ano man ang kulay. Pula, dilaw, berde, para makatulong sa malalang problema ng droga. Alam mo, dito sa bansa ng Pilipinas ka, RJ, Professor po, maraming dapat. Siguro itong dapat tayo, dapat mag-present. Daming meron. Kaya nga itong mga meron na to, akala ko sino man marunong. Ako na, hindi mo marunong talaga eh. Pero kung sila magdahilan at sila magmalbalita, akala mo talaga sila tama lagi. Lahat may mali na eh. Sa akin naman, pwede natin bigyan ng lahat, maraming kinds of kahulugan kung bakit siya in-appoint, di ba? Yung pagbubukas ng ating gobyerno, o kaya masyado siyang madaldal. Pero ang punot dulo niyan, sa palagay ko, malaking pagkakamali ng Pangulo ang pag-appoint sa kanya. Malaking pagkakamali, period. Wow, mali! Wow, mali. Nung ginawa po ng ating Pangulo to. Kumbaga nadulas lang. Nung ginawa niya yan, hindi po ako nagatubili. Agad-agad, nagpadala ako ng mga post sa Facebook at kung saan-saan na hindi dapat ginawa ng presidente ito. Dahil this is a lose-lose situation for him. He will lose because he appointed her, and he will lose because he has to take her out soon. And ito nga pong nangyari. Soon enough, he has to take him out. But in both cases, meron loss ang presidente dito. Dahil etong si Leni, nabigyan siya ng pagkakataon, ngayon gagamitin niyang panglilinlang sa taong bayan na tinanggal siya dahil meron siyang nadiskubre. Alam na po natin yan si Leni, buhat noon pa sinungaling na. Ang pagka-vice-presidente niya kaisang malaking kasinungalingan na. Tuloy-tuloy ito. At lahat ng mga alipores niya, lahat ng mga nasa likod niya, kasama na rin itong mga international agencies, kasama na yung UN, yung si George Soros, lahat yan tumutulak, nagagawa ng paraan para magkaroon ng malaking problema si Presidente Duterte. So lahat ng mga anti-Duterte? Lahat. Pero alam, meron akong isang anggulong gusto sanang makita rito. Bago po in-appoint si VP Leni sa ICAD position, maingay na maingay yung issue ng nitong mga sa pulis, lalo yung mga ninja cops kay Chief PNP. Diba? Parang at alam naman natin
tinatanong na rin ng publiko, ano nangyari doon sa mga dati pang mga general na medyo dilaw daw na involved dito rin sa mga ganitong klaseng ano. Tapos biglang sumulpot itong issue ng appointment. Gaya ng sinasabi nga ni Professor Butch, kung loose nga yung pag-appoint kay Vice Presidente Lenny, siguro doon pa lang nagsisi rin siya na bakit hindi ko nasilip ito? Bakit nakalusot itong hepe ng kapulisan? Nung pala, meron palang ginawang kabalastugan nung panahon pa ni Pangulong Aquino na hindi nabasa. So, para sa kanya, ano magagawin ko? Dahil nataranta rin siya. Kung ikaw ay Pangulo, nakapag-appoint ka ng tao na meron palang sala nung araw, teka, paano ko tatakpan ito? Hindi naman tatakpan. Pero papalit ko, correct yan. Tingnan nyo po ang nangyari nung panahon ng bago niya in-appointed to si Leni Robredo. No? Kasi natuklasan nga na si Albayalde ay sangkot. Pero nag-resign na si Albayalde. Bago katapusan ng kanyang retirement. No? Ngayon, ano ba ang gagawin niya? Pipili ba siya ulit ng sinasabi nating honest? No? Etong si Albayalde, ang nagrekomenda sa kanya si General Bato at si Bongo. Diba? Kasi ito yung mga malapit sa presidente. Sila ba? Pinag-aralan daw nila, ito daw ang magaling. O yan ang linagay niya. Nung pala, ganyan din. Ang ibig sabihin, kung yan ang pinakamagaling na ganyan din, hindi ba ano kasunuran na pag-iisip na lahat yung mga ibang sumusunod dyan ay may bahid na. Di ba po? No? Yan ang malaking problema ng presidente. Now, in the midst of this problem that he has, sasabihin niya, hindi sapat na papalitan ko lang si Albayalde dahil pareho pa rin ang problema. Hindi sapat yan. Papalitan ko lang si Albayalde. Anong mangyayari? Habang iniisip niya to, maingay itong si Robredo. So sa inis niya, sige, ikaw na magpatakbo. Kumbaga, napikon na. Napikon. Kanya, sa amin, pagkakamali yun, nadulas. Tapos pinandindigan niya. Kasi palagay ko, may sumulso sa presidente. Sabi sa kanya, sige sir, pakita natin sa tao na bobo yan. Sino kaya yun? Sino kayo nagmagaling na? Alam mo na sa Malacanang, meron mga ganyan, di ba? O tinuloy niya. Buti na lang, nakinig siya sa karaingan ng mga marami sa atin na Mr. President, ngayon pa lang tanggalin nyo na yan. Tapusin na. And we face the music because it will not be ending. But at the very least, wala siya dyan sa gobyerno. No? Di baling nang lumalaban siya sa labas. Ang mahirap lumalaban siya nasa loob. Okay. No? Alam mo, tama ka, Professor Butch, no? Na sinasabi mo nga 21 days is too long. Yeah. Maraming mga bagay-bagay na nakaligtaan at nakalimutan. Katulad dito sinasabi natin, ano na ngayon ang lagay ni Albayalde? Sabay merong liability, meron ba siyang sala na nakalusot ito sa kanyang pagpananaw nang naukulan siyang panahon na yon nang ginawa niya ay recycle lang niya yung mga ebidensya or meron ba siyang bahid na siya ay nagkukup nitong mga drug lords, no? So, medyo masalimuot yun, ano? Ngayon, sa loob na po isang araw, kung meron talagang... Natabunan eh! Hindi, kung meron ng investigasyon, kung meron nangyaring investigasyon yun, naroon talagang nasilip ito ng malalim. At nalaman nila kung ano talaga ugat ito kasi ang nakikita ng taong bayan dito na kung nakalusot itong si Albayalde bilang hepe ng mga kapulisan, at na-discover ito, hindi naman lang talaga sila sadyang ibulgar, pero lumabas na lang ito sa Senate hearing na ang pakailangan ito, dahil nakulong itong si Sanchez, makakawala na, kaya nga-review nila yung GCT, saka lang itong lumutang, parang ano ba to? Tayo ba isang gobyerno that we are reactive, hindi tayo proactive. Hindi tayo proactive. Hindi natin nalalaman ang mga pangyayari sa paligid natin. Kasi sa nangyari yan, parang gano'n eh. No? Parang gano'n nangyari. Parang, ano ba talaga, kuya? Saan pa tayo tutungo nito? No? Pero hindi naman na sinasabi namin na marunong tayo. No? Alam natin ang trabaho ng bilang Pangulo ng Pilipinas, lalo sa kasalukuyan, talagang mahirap. Hindi kaya-kaya. Hindi tunay na madali itong problema sa droga. Pero kung bibigyan tayo ng pagkakataon,
magbigay ng konting payo sa ating Pangulo hinggil dito. At least bigyan natin, magbibigay tayo ng tinatawag na 2 cents worth na advice. At ito nga kung ikaw si Lenny, no, at napasok ka dyan, mali itong ginawa niya. Lenny, mali yan, talagang bobo ka. No? Hindi mo alam gamitin yung lugar, yung position mo. Why? Because if I were you and I was there in that position, the first thing I'm going to call for is a thorough and deep investigation of Albayalde and all of the generals that you May nabanggit ba si Lenny tungkol kay Albayalde? Wala. Tapos sabi mo, Mr. President, tinawag mo si Mr. General Garbo, ang isa sa pinakamataas na general. Patawag nyo yan, pahanap nyo yan. At kinakailangan humarap yan sa ating investigasyon. Bakit hindi gagawin ni Lemny yan? Kasi sila Garbo ay bata nila sa LP. Sila Rojas. Meron pala. Kaya nga, wow, mali. Ay, wow, mali. Wow, mali. Di ba? Pero yung posisyon na ibinigay sa kanya bilang vice chair, alam niyo po ang composition niyan, merong 20 government agencies na nariyan sa ilalim ng yung ICAD na yan. Plus yung PIDEA, plus the Office of the Vice President. So lumalabas 22. Kasama po ang sandatang lakas ng Pilipinas dyan. Kasama ang Philippine National Police dyan. Dyan sa malaking, just imagine, 20 government agencies na umuupo para magresolba ng problema sa usapin ng droga. Sinayang talaga yung oportunidad na ibinigay sa kanya. Mukhang nag-focus lang doon sa EJK, no? Yung listahan, yung mga drug list. Yung listahan. Kasi andun yung kanyang mga kaibigan. Tapos para raw matuto, gusto niyang matuto dito sa DEA ng bansang Amerika, ng Drug Enforcement Agency. Wala namang kamuang-muang. Ng Estados Unidos. Pero wala silang mangyari dito. Pumunta siya sa embahada ng Estados Unidos. Nakipag-usap doon at para matuto. No? Palagay ko yung 20 government agencies na naroon, palagay ko sapat na yun para matuto siya doon sa tunay na kalagayan ng kaluban nitong droga. In other words, saan pinag-aralan yung mga lokal? Pinaypayan pa. Gusto pang dalhin sa United Nations. Ano po? Naging, she went out of her wits. Ika nga, no? Talagang lumampas siya sa kanyang kakayanan, no? Na porke bilang ka ng titulo, yan ang hirap sa atin langaw tumungtong sa kalabaw, nagiging kalabaw na no? Parang gano'n na naisip niya na makapangyarihan na siya. Ngayon, tama ka RJ, na sana pinag-aralan niya yung anong koordinasyon itong mga ibang ahensya. Government agency. Vice chair ka. Sana pag-aralan niya, doon sa loob ng 21 araw, marami na siya natutunan. At magkakaroon siya ng... Alam niyo ba hindi niya dinala doon sa dapat? Masama ang intention niya. From the very beginning, she had a malicious intent as to what to do with their position. Okay. That is why she had to be taken out. Not early enough. Sa akin, late na yan. 21 days is too long. May daños perjuicios din. Pero hindi bale. At least natanggal na siya. At tinamin naman. Malicious intent yung taong yan. Pero magsasalita raw Professor Butchie, meron daw mga iahayag na mga kagila-gilalas na mga impormasyon. Na kanyang natutunan sa ilang araw na yan. Araw yung mga natutunan niya. Siguro. Mag-uulat sa bayan daw kumbaga, meron siyang parang sona sa droga. Gano'n. Ang sasabihin niyang sona, yung kanyang brother-in-law hindi totoong drug lord sa Naga. At sila yung mga balitang-balita po yan sa buong Bicol. No? So, totoo yung mga drug lords. Saan nangyari?
Saan nangyari ito? Tuwan-tuwa sila. No. Kasi siyempre, tignan nyo yung sa usapin ng Philippine National Police, di ba? Tayo dito sa Katipunan Demokratikong Pilipino, meron nga tayong mungkahi sa Pangulong Rodrigo Duterte na kung maaari sana, itong mga top echelon sa Philippine National Police, dahil sila yung mga nadungisan, kung maaari ay ipagpaliban na muna yung kanilang mga pwesto, itong mga kernel medyo iangat at ang sistema ng police ay ilagay muna dun sa mga sa mga bawat lugar. Ito yung ating mungkahi, no? Tapos itong si Dick Gordon, nung pumasok itong usaping Lenny, naging tahimik na rin. Naging tahimik na rin. Parang nawala, no? Nawala. At ang buong storya napunta na lang dito sa ilang araw na namayagpag itong si Lenny sa media. Para since nabuksan mo na to, RJ, gusto ko lang paliwanag na ang ating minumungkahi sa KDP para sa ating mga nakikinig. Kasi wala pong ganitong klaseng solusyon ng lumalabas sa mga advisors o sa mga kung sino man sa kapulisan o saan man. Ang sinasuggest po natin para sa Pangulo ay buwagin itong Philippine National Police, no? To dismantle the Philippine National Police and retire all of these generals kasi the presumption there is that when the top is corrupt, no, the rest of the generals will also be corrupt. We don't say that the others are not kasi their hands are also soiled. Pero hindi mo naman matanggal-tanggal lahat. Kanya itong mga natitira, kailangan they should be remanded back to the municipalities and the cities sa local government. Para ang namumuno sa kanila, mga mayor. Kung ganyan po ang mangyayari, masisira yung buong network ng malaking drug syndicate. At ang kinakailangan na lang ngayon ng drug lords, makipag-ayusan dito sa mga local government. Ngayon, pag nakita po ni Duterte na nandito, at ito, yung mayor is answerable and the police there is answerable. And then, give a bigger authority to the PDEA above the police when it comes to drugs. No? When it comes to drugs, may ascendancy ang PDEA dito sa police na ito para nakaka-imbestiga sila kung anong nangyayari sa iba-ibang lugar. Yung po, sana ang minumungkahi po ng KDP para mas madali pong ma-isolate yung mga lugar na may problema. Tingnan nyo pong nangyari. Alam na po dati noon, yung sa mga parahinog. Pinadala lang si Espinido, binuwag niya yung operation doon. No? Tapos alam natin mayroong operation dito sa lugar ni Drilon. Kay Mabilog. Kay lugar ni Senator Drilon. Laganap daw dyan. Senator Drilon, lugar mo yan. Ay Mabilog. Nawala na si Mabilog. Nagtago na rin. Pero pinapunta niya din doon si Espinido, di ba? Pero hindi naman lahat puro si Espinido. Ibig sabihin, dapat it must be structural yung approach dito. Kanya siguro, pag nasilip ito ng presidente, I hope that he sees benefit to this move, no? Kasi yung unification ng police in this manner, yung kinakatakutan natin na warlords, kanya nag-unify ka ng PNP, you made it into a bigger problem because the PNP now is being used by drug syndicates. No? Na nagkaroon itong paksa nito na binabahagi na ni Professor Bush dahil napagsuriin namin at napag-aralan namin na nung naibulgar na itong may nagawang kumbaga pananakip itong si dating hepe ng kapulisan na si Oscar Agvalialde, nanungkulan bilang pinuno ng kapulisan ng mga kumulang 2 taon, ay nagkaroon ng bahira ng kanyang integridad. At dahil nagkaroon ng kompromiso ang ating kapulisan sa buong bansa, lahat ng klaseng haka-haka na iisipin natin, yan ba'y nabahira na rin iba-ibang hanay ng ating kapulisan? At kung ganoon din na nabahiran din ang kanilang integridad, paano ngayon natin may poprotektahan ang ating mamayan
kontra sa mga itong transnational organized crime. Kasi itong operasyon ito ng mga drug lords, talagang pulido na, kumbaga, no? Dahil kasabot na niya ang kapulisan sa pinakataas na pinuno ng kapulisan hanggang sa mga iba-ibang rehiyon, ganyan sa kanilang probinsya, lalawigan, hanggang sa kanilang lungsod. Kaya nga, yung sinasabi nga ng KDP sa mungkahi nga ni Professor Butch na buwagin ang Philippine National Police, ang hierarchy, no? Yung leadership, at ilagay sila sa kanyang mga lokal, kaya sinabi mo mga local government, mismo yung operations ng mga drug lords ay magkakalat. Ba't hindi naisip ni Lenny yan? Kasi nga, gusto nga niya magkabita sa mga Amerikano at sa mga UN kasi may ambisyon eh. Ang ambisyon niya. Iba ang direksyon. Iba ang direksyon niya eh. May mali siya eh. Naalala ko, yung ibang pangkat na partido, mayroon pang mga hinain ng mga reklamo sa international human rights against Duterte, di ba? Okay. Kaya kung titignan mo, at yun ay iniugnay doon din sa mga EJK. At ang statement ni Lenny, unang-una, sinabi niya, dapat itigil na ang walang habas na pagpapatay diyan sa mga drugs sa na yan, na may mga relasyon, ano? Yeah. Pero kung titignan mo kasi yung tono noon at tono ngayon, parang nagbubuka ito ng espasyo para sa isang malalimang investigasyon para malitis ang gobyernong ito patungo doon. Okay. Mukhang yun ang taktika nila. Yun malamang ginagawa nila. Ngayon, may sinabi nga si, kung nakinig lang nga si Vice President Lenny sa interview kay PDEA Chief, si Aquino ba to? No? At in-interview siya sa isang istasyon. At sinabi sa kanya, anong basa mo dito sa pagka-appoint? Sabi niya, naku, hindi ganito kadali. At kung ako siguro, hindi naman ako sa pwesto, hindi tatagal yan. Sinabi niya, hindi tatagal. Tapos tinanong, ba't mo nalang sabi hindi tatagal siya? Kaya sabi niya, kami mismo, 20 taon na kami dito sa kapulisan. At nalagay kami dito, pinag-aralan namin, napakakomplikado. Sila mismo, si Aquino nagsabi na, kung kami nga dito, mahigit 20 taon sa tungkulin itong bilang kapulis, o 30 taon, at nilagay kami dito sa task force kontra sa droga, ay hirap nang intindihin, paano pa kaya itong bagong salta na walang kinaalam? At ang nakakagulat dyan, kung wala nang alam, meron pang isang taong nagmagaling. Magbibigay daw ng payo sa kay BP Lenny. Ito si Senator Ping. Di ba si Ping Lacson, hindi ba sinasangkot siya doon sa triad? Yan. Rosebud? Yung magaling magsayaw. Si Rosebud. Ano ba yung triad? Triad, transnational organized din yan. Sa droga to. Sa Hong Kong yan. Taiwan. At ang sinasabi nila, Pilipinas, ginagamit na transshipment daw o daanan. Pero para lumalabas ngayon, batay na rin sa ulat ng mga pangunahing ahensya ng gobyerno ng Pilipinas hindi na lang daanan. Hindi lang yun. Gusto ko ayoko bitiwan kasi nung kanya pala, pagka-appoint kay Lenny dito sa ICAD, agad-agad nag-volunteer si Ping Lacson nag-advisor daw. Correct. Naku, tamang-tama ito para sa amin. Okay. Ito naman siya, alam nyo, yung akusasyon kay Ping Lacson ay isang akusasyon. Hindi po napatunayan yan. Kanya hindi po na... Pero kung tatanungin nyo po si Rosebud, no? Sigurado siya nakasama si Ping Lacson sa drug syndicate na Triad, International Drug Syndicate po yan. Malalim. Hindi po kami nagsasabi malalim. I-remind lang namin sa inyo. Dahil yan ay lumabas sa pahayagan. Hindi ito, kumbaga, kami nakatuklas. Ito yung naipahayag na ito sa mga balitaan. At si Senator Ping Lacson, during the investigation, itong mga ninja cops na ito, kumbaga, look who's talking. Di ba? Look who's talking. Di ba? Meron ng meron. Pero tama naman. Alam naman yung talagang gagawain sa kapulisan. So, hindi naman siya nagmimiron siya. Pero as you said nga,
Sinasabi nga di ba, meron tayong ganitong klase protocol, di ba, ebidensya, isasawit mo dito. So, pinapakita niya step by step na para hindi ligawin. Ba't hindi sinabi ni Ping Lacson kay PRRD ito, Mr. President, I'm here. Magbibigay ako sa iyo ng payo, Mr. President. Bakit kay Lenny lang niya sinabi? Ayun. Saka, bakit hindi hinihingan ng payo ang ng Presidente si Ping Lacson? Dahil siguro, alam na ni Presidente nakasama sa lista. Saka, bakit tayo nga i-offer ni Ping Lacson ang kanyang sarili kay Mr. President na, Mr. President, marami akong karanasan dahil during my stint as Philippine National Police, doon lang. Pero samantalang kay Lenny, ang tingin niya siguro kay Lenny, parang bola. Yeah. Madaling i-dribble. Yeah. No? Hindi katulad kay PRRD, baka sabihin ni PRD, capital PI, Ping. No? Gano'n din siya, di ba? Parang talk to the Marines. Parang gano'n. No? Huwag akong bulahin mo. Okay. Parang gano'n. At saka yung hinihingi nga ni Vice Presidente Lenny, listahan, ay para naman siya talagang sobra naman sa gusto niyang ibulgar yung ating talagang sa matter of national security. Right. Kasi kung meron na tayong isang senador na sa piitan na ngayon, dahil ginawa niyang dating kalihim ng justice, at siya na question, at dahil na nga doon, at ibulgar yun, siya nakapit niya nakadetain siya. No? Ano naman ang kanyang dahilan? Dahil ba siya nakapit? Dahil sa droga. Na lumaganap sa kulungan na habang siya ay kalihim ng justice. Alright. Mabigat. So kung gano'n ang klaseng lista, kung yun ay, kung yun ay vulgar na, ano pa kaya ang nasa listahan na yon na ayaw ipaalam ni Pangulong Duterte sa mga Amerikano? Sa mga DEA, at ganoon din sa mga baka sabihin ng mga baka kakonsyaba ng mga DEA, yung mga CIA, at meron silang mga areglo katulad yung Iran contra deal nung araw na pinapaikot nila yung droga, yung cocaine para makabili ng armas. Oliver North. Para yung mga cocaine, yung kita ng cocaine, pambili ng mga armas para ilagay ng mga kontra sa Nicaragua. Siyempre, gano'ng klaseng gawain ng mga CIA. Yan. Kaya nga ayaw nga ni... Pero imagine, si Lenny doon pumunta at sinabi, gusto kong matuto. Anong pag-aaralan natin sa... Di ba? Ano ka ba? Pilipino ka ba? O ano? Hindi ka ba nanonood? Palagay ko. Hindi ata nanonood sa sine ito. Kulang ata sa... Ako, napapanood ko rin sa sine yan eh. Trader sa bayan. Alam nyo, prostitution takes all forms. Diba? Wala ko kami dito nga kayo na po mag-interpret ng sinasabi ko. Pero alam ko, bago pa si BP Lenny, nagpakabanal na yan. Sabi nga, yun na. Katunayan, ang simbahan Katoliko, nung siya ay in-appoint na vice chair dyan, ay sinuportahan nila. Naglabas pa ang simbahan ng mga statement, pagsuporta, ukol doon. Pero ito, hindi ko narinig ito na suporta ng simbahan dito sa kampanya ng ICAD sa pamumuno ni Pangulong Duterte. Walang ganon. Wala tayong narinig na ganyan. Kung hindi, eto nga. So in other words, ang ating simbahan ay sumusuporta sa tao, hindi sumusuporta sa programa ng pamahalaan. Kasi hindi taong bayan Hindi, sumusuporta lang sa isang tao lang. Sa oposisyon. Kumbaga sa personalidad. Yun lang. Kaya maliwanag pahuyat kasi kung talagang ang ating simbahan ay talagang tapat na sa saligang batas at nanunungkulan at tapat din siya na manamahal niya ang kanyang inang bayan, ay sana supportan lang niya hindi lang yung tao, kundi yung programa. Pero alam mo, tama yung analysis ni Professor Butch sa atin Mukhang nagkagulatan. Si PRRD nagulat. Si Lenny nagulat din. Di ba sinabi niya,
bigyan niyo ako ng ilang para muli-muli. So, totoo ba to? Para ganun? Si Duterte, parang mali. Wow, mali ako Parang, lahat sila. Wow, mali. Kung tama ka, kung magpabilis si Lenny, agad-agad, akin na yan. Pero pinag-aralan pa yun. Sabi nga, opposition, wari. Tama ka. Kung buong puso ni Lenny talaga yung pinaglalaban niya karapatan ng Pilipino. Nung pag-alok na tatanggapin ko kagad yan. Nauso kasi mga challenge. Itong si Panelo. Si Panelo, yung, di ba, yung sakay-sakay sa mga na challenge. Ngayon Lenny challenge. Parang sabi ni Duterte, paano ba to? Sabi ni Lenny, ano gagawin ko? Yung mga sumusulsul ng mga drug lords, kunin nyo, para may usapan. Magkasambong. Ito na yung pagkakataon natin, para may usapan. Mawala na sa mga general, mawala sa Philippine National Police, yung narco-politics, para tayong Cardo. Para tayong Cardo, yung palabas sa Channel 2, telenovela. Ibang klase. Nagulat ang marami rito sa mga pangyayari nito. Pero tama lang yan at kay Huliman, nagawa pa rin. Huliman at magaling, buti na lang wala na sila. Wala. Natapos na. Huliman at magaling, mali pa rin. Mali sa simula, mali pa rin sa dulo. Basahin natin itong mga sigurado nag-e-enjoy itong ating mga nakikinig dito. Pauling Rain, mga sir, good evening. May malaking atomic bomb na ipapasabog si Aling Lugaw. Tungkol sa drug war. Bakit ba Lugaw ang tawag niyo dyan, ha? Nagpapakabanal na nga yung ating Vice President, BP Lenny Robredo. Kung ano man yung atomic bomb, tingnan lang natin. Alam nyo ganito, kung man meron siyang ilalabas, huwag agad-agad kayo maniniwala. Dahil si Lenny, ang pinagmumunuan niya ay kasinungalingan. Kasinungalingan na siya ay Vice President. Kasinungalingan na wala siyang intention na lumaban kay Duterte. Kasinungalingan na hindi siya tinutulungan nila George Soros at ng mga UN at kung sino-sino pa. No? Puros kasinungalingan yan. Ang kala nyo ba magsasabi siya ng katotohanan? Kaya yung bomba na yan, wala. Mali yan. Okay. Sabi ni Pauling Rain, tungkol sa drug war, ? Ano po ang hula nyo dito? Masarap ang lugaw. Maglugaw pa na lang. Masarap silang magluto ng mga ganyang klase. Thank you, Falling Rain. Elson S. Ogario, mabuhay po kayo, mga tunay na Filipino patriots. Thank you, Elson. Alfred Lim, sarap makinig sa programa. Enjoy ka rin pala, Alfred. Thank you, Al. Thank you. Bye, Alice. Hello po. Hello rin sa'yo, Alice. Olin Noel Ladores. Yes, good evening. Good evening. Hala, Narag. Good evening, mga sir. Watching from Taiwan. Hello. Okay. Wilino Bicua. Mabuhay po kayo. Katipunan Demokratiko Pilipino. Watching from Hong Kong. Okay. Sana mapayapa kayo dyan. Abinang, good evening. From Singapore, Abinang, okay. From Tina A. Rodriguez, good evening, watching from Winnipeg, Canada. Sana nakachepo ng live dito sa Canada, umaga na, pero mga 7 a.m. na madilim pa. Dahil winter na no? Hayaan nyo, at sinisikapan namin ito na abutin kayo ng tamang pagising nyo, masaya. hindi magulo. Magulo man ang din sa Pilipinas, pero masaya tayo. Gamitin nyo kaming almusal. Okay. From Maureen Molina, good evening, watching from Singapore. Good evening to you. From Elmer Ecleo, good evening, gentlemen. Good evening to you, Elmer. We love you forevermore, Vice President Lenny From Elmer Ecleo, we love you forevermore, President Rodrigo Roa Duterte. Yes. Okay. Ophelia Pukunana, hello po mga sirs. Hello rin si Ophelia. Reggie Maloy Leon Abinito, good evening po sa mga inyong tatlo, Sir Boots, Sir Toti, Sir RJ. Good evening, Sir Reggie. Again, from Reggie, buti na lang natanggal si Lugaw. Okay. Annabel Tashihiro, ibinuto ko kayo mga idol with Atty. Gadon and Atty. Glencho. Maraming salamat. Jean Sanchano. Thank you po. BP Lenny talaga. Ewan ko na lang kung talaga BP talaga yan. Pero si Hill, magandang gabi po sa iyo. Baka vape yan, yung BP. Di ba? Ano? Yung vape, tinanggal na
Oh. Tinanggal na yung vape. Vape! Yung vape! Okay. Nawala yung A sa E. Baka vape nga yan. Vape. Hello, Jean. Kamusta? Okay, Jean. Kikita ka sana namin dito sa Webes. Annabel Tashahiro. Kaya pala interesado sa list ng high drug target. Baka kasama name niya. Makita niyo, Robredo, may pangalan doon. Holy Green again, mga sir, hindi kaya kasama yan si Aling Lugos. Ayun na nga, sinasabi na nga doon. Kaya hinihingi nga niya yung para doktorin. So ito yung mga pahayag na yan. Talagang hindi kami nag-iisa rito. At alam din po namin na kayo kung anong dako ng daigdig kayo na naparoroon, ay siguro yung mga hakaka namin dito ay hindi rin nalalay sa mga hakaka nyo dyan. Pero alam nyo po, sa usapin ng droga, lalong-lalo na po kung ang gustong itambol ni Lenny, ni BP Lenny, ay itong international community. Ito po ay napaka-delikado. Ano po? Dahil huwag niyo pong kalimutan na katulad ng ginawa halimbawa rito kay Bolivian na President Evo Morales. No? Nagkaroon ng coup d'etat, at tingin ko ay naghahanap lang po ng oportunidad ang mga ilang international intelligence groups, no, na hindi sang-ayon sa mga international policies, foreign policy ni Pangulong Duterte, at siguro paano niya i-handle ang bansa para gamitin itong issue ng droga, no. Bagamat ang droga po ay tunay na kaaway nating mga Pilipino yan, hindi natin dapat yan panigan, talagang tabu yan sa ating kultura. Pero itong mga nais pumaypay ng sitwasyon na ito, bagamat kami tumatawa rito kanina, pero ito'y seryosong bagay po. Sasamantalahin ito ng pwede na mga British, ng mga Americans, at iba pang mga local oligarchs at foreign oligarchs, no, na medyo hindi makasabay dito sa kalagayang pampolitika at ekonomiya ng bayan natin. Gusto ko din idagdag. Nung nakaraang linggo po, nung isang linggo, kausap ko po yung ambassador ng Russia sa Philippines, si Ambassador Igor Korbayev. No? At pinag-usapan po namin itong drug war. At una-una niyang sinasabi, ang buong Russia daw, si President Putin at ang Russian people are very supportive of President Duterte's war on drugs and his determination to fight war on drugs. Having said that, sabi niya, hindi natin malulutas ito sa kanya-kanyang mga bayan kasi sa Russia din may problema din sila sa droga. Kasi nga yung heroin coming from Afghanistan na sinusuportahan ng CIA tsaka ng British intelligence ay ine-export nila yung heroin paakyat papunta sa Russia. Kaya nahihirapan silang pigilin yon. At ang sinabi ni Ambassador Korbayev, kinakailangan magkaisa ang buong mundo na lalong-lalo na yung mga bansang lalaban talaga sa droga. Because this cannot be fought only in one country. This has to be a collective and collaborative effort against the illegal drugs. Galit sila sa illegal drugs dahil nga ang gumagamit nito ay nasisira ang pag-iisip ng kanilang mga mamamayan at tumataas ang krimen at saka yung mga iba-ibang klaseng crime na hindi natin nararanasan noon. Yung mga heinous crime, yung mga malawak nagpapapatay, yung ganyang klaseng krimen, hindi pa ngayon lang daw dahil dito sa droga. Pero kinakailangan daw magkasama at mag-collaborate lahat ng mga bansang ito. Isa pa sa mga pinadagdag ko dito sa amin usapan noon kay Ambassador Korbayev na dahil dito sa Pilipinas, sa amin pong pagsusuri, mas malaki po ang ating minamanufacture na shabu
kaysa sa kinokonsumo natin. Ang ibig sabihin nito, sabi ko, ay nag-e-export tayo ng shabu. Alam niyo po yung shabu napakamahal sa ibang bansa. No? Mas dito mahal yung heroin, yung cocaine. Pero sa ibang bansa, mahal naman yung shabu. No? Kanya, nag-e-export po tayo ng shabu. Hindi po tayo pwedeng mag-export ng shabu kung hindi dadaan sa banking sistema ng mga bangko. Marahil dahil sa laki ng pera, itong mga bangkong, ibang mga opisyal ng bangko ay kumukuntsaba dito sa mga gustong mag-export ng drugs. Dahil malaki po ang perang pinag-uusapan nito, kung kaya mong lagyan ng gobyerno, kaya mo na rin lagyan ng empleyado ng bangko. At ayusin nila yung mga papeles para makapag-export ng droga. No? Ganyan na rin, pag pabalik, pag nabenta yung droga sa labas, babalik yun dito sa atin. At hindi pwedeng bumalik yung foreign currency yan, yung mga dolyar, na hindi dadaan at alam ng Bangko Sentral natin. Alam mo, maganda yun na nabanggit mo, Professor Butch, no? Talaga, kung siseryosohin natin itong digmaan kontra sa droga. And nakakapagtaka nga na kung sisuriin mo na mabuti, bakit meron tayong Interparliamentary Coalition Against Climate Change? Diba? Meron yung IPCC. Meron din silang UN Commission Against Terrorism. Diba? Meron din silang ganyan. Bakit wala tayong international parliamentary or interparliamentary against drugs, no? Kasi parang sa lahat ng mga suliranin ng nalipunan, maging yan ay climate change, maging yan ay terorismo, itong droga ay talagang sakit sa lipunan, no? Na kanya-kanyang paraan para labanan ito, puksoy nito. Pero wala tayong yung coordinating body kasi yung gaya ng binabahagi mo, Professor Butch, meron na silang network, meron na silang fund transfer system. Kumbaga, naging professional rin ang kanilang patakbo, naging corporate na kanilang pagpalitan ng pera ay dumadaan sa banking system. Kaya pag dumadaan sa banking system, pati nga yung mga bangko, kakontsapa nila, tumatalikod nila sila, nasa pakialam kung saan galing yung pera. Basta dumaan sa bangko ko, ayos na ako. Saka dolyar yan dolyar. Dollar siya, no? Hard currency. So, hindi nila tinatanong kung saan galing ito. Basta regular customer ka, legit ang negosyo mo sa akin, pagbibigyan kita ng daan para iikot mo yung pera sa aking bangko. Ngayon, pero maski na alam mong droga yun. May pagkaduda ka. Hindi pwede kung gaano kalaki kasi. Alam mo, kailangan sasabihin mo kung ano yung ine-export mo. Kailangan you will fudge the documents. Right. Hindi mo naman pwede sabihin droga yon o pulbos. No? Kung ano man ang ilalagay mo dyan, ilalagay mo garments o kung ano-ano. No? Alam mo naman na hindi garments ito. Sigurado, alam mo, pero bibigyan ka no? May bahagi ka dyan kanya i-approve mo na yan. Right. Yan ang delikado. Alam nyo po, ang paggamit sa bangko, noon pa yan, hindi lang ngayon sa kasalukuyan. Even almost 50 years, close to 100 years ago, gumagamit na po sila ng bangko. Yung sa yung Hong Kong Shanghai Bank, no? Yan ang bangkong ginagamit noon sa paglipat ng pag-export ng droga buhat sa China, Hong Kong Shanghai Bank. Tapos yung isa naman, Boston Bank sa Amerika. Yung Boston Bank was known as the Opium Bank. Dati kasi noon, hindi pa illegal ang droga. Anong panahon ito? Ay, about 100 years ago. So, mga 1919, before Depression or turn of the century? No, the war against drugs, the Opium War was the 19th century. 1897. No? Okay. 1896, 1897. That was the British. The Chinese versus the British. Anyway, ang paggamit po sa bangko, talagang gagamitin yan sa pag-transfer ng mga drugs at pera. Hindi po nag-iiba ngayon. No? Kanya itong mga nag-iimbestiga ng malawakang paggamit, yung mga Sinaloa, kasi galing daw sa Mexico, kasi ganyan. Usisahin niyo po ang role
ng bangko dito sa mga ganitong klaseng operasyon. Dahil hindi po pwedeng hindi kasama sila. No? Any rate, yung lang ang gusto ko sabihin dahil mas malawak po ang sitwasyon. Imbes na talking about parliamentary collaboration, no? Don't say interparliamentary. Kasi parliamentary gusto sabihin yung mga mambabatas. Yung mga mambabatas, yun ang mga linalagyan ng mga drug syndicates. It should be intergovernmental, no? Agencies. Magkakaroon ng major agencies collaborating, sharing information, sharing with each other, no? So that namomonitor nila kung saan manggagaling at saan papunta, no? At maabangan. Parang Interpol, parang ganyan. International Pero police. sa droga. Pero you're correct. Meron na tayong interparliamentary sa Climate change. Meron pa kung ano-ano. Sa United Nations High Commission on Terrorism. Ito, bakit wala? And yet, it is common po na galit tayo dito. Ang kalaban po natin dito, si George Soros. Kasi siya po, ginagamit niya yung kanyang malaking pondo, billion ang ginagamit niya para mag-legalize ng droga. Kaya nga po yan ang sabi ni Lenny, di ba? Kausapin niya ang Amerika, kausapin niya ang UN, Yun ang kakausapin niya, si George Soros. At ito pa nakakalungkot. Isipin niyo, itong si Senator Ping Lacson, siya yung unang-unang nagsabing willing ako magbigay ng payo. At siya rin yung isa sa mga unang nagsabing nakalulungkot at sayang na wala si BP Robredo dun sa tinanggal. No? Nakalulungkot. Sabi ni Ping Lacson, hindi ko talaga maarok kung ano ba ang motibo ni... kung doon sa loob ng 3 linggo, si Lenny ay inimbestigahan niya yung kaso ni Agbayal at meron sanang lunas din. Dahil mismo si Ping Lacson ay umupo doon sa hearing kasama si Senator Gordon at naisiriwalat itong Ninja Cops. Sana maganda-ganda sana yung kanyang impression. Pero wala Walang nilabas na ganong napahayag si Vice President. Tapos nanghihinayan ito. Ibig sabihin, maski nangupo lang siya ng mga 1 taon na walang ginawa, manghihinayin pa rin si Ping. Alam mo ba, Professor Toti, kung sinabi ni BP Lenny dun sa Naga, tungkol dito sa pagkawala niya sa posisyon. Sabi niya, nagsisimula pa lang ako. Nagsisimula pa lang. Sabi, nagpapakabanal nga di ba? Magsisimula pa lang ako. Kumbaga, hindi nyo pa ako nagsisimula pa lang, hindi pa nga nag-iinit di ba? Kaya, nakakaano po. Ibig sabihin, hindi ka kwalipikado. Dumaan ng 21 araw, anong kwalifikasyon mo para magpinuno, maging co-chair ng ICAD na wala ka palang nalalaman? Hindi sa nagmay-meron kami, no? Pero sana, kung talagang sana may ginawa ka ng pag-aaral, malulog naman, may sarili kang mga staff, sila magre-research para sa'yo, at sila yung magdadala sa'yo ng mga iba, manunod ka lang ng YouTube, kung ano naman. Ito pa nakakagulat, Professor Butch, Professor Toti, nung na-appoint siya, just imagine, kahit ultimo itong Communist Party of the Philippines at ito ang bayan bagong alyasang mga bayan, ang komento nung pagkawala ni BP Lenny dito nung tinanggal siya, sabi parang nalulungkot din, parang tonong Ping Lacson din, kaya mukhang yung mga oposisyon iisa lang lahat ng direksyon. Ano yung direksyon? International Court of Justice. Itambol yung 5,600 na death na attribute sa drug war at bloody. No? At yun ang direksyon talaga. At sinasabi ngayon, kahit magbasa tayo ng mga payagan at mga balita, ang tinutono doon, ang sinasabi isa lang. Kaya nakakagulat itong mga mainstream media na ito. Nung in-appoint si BP Lenny, ay sila yung maingay na maingay. No? Kahit itong mga inquirer, lahat, todo suporta. Naka-angklang ganyan. Ngayon, nung bumira na yung gobyerno, bumibira na naman ngayon. Di ba? Pero, sabi ko nga gumagalaw na ang mga elemento ng mga dayuhan sa ating bansa. Ginagamit ang lokal na mga politicians at mga lokal na mga
pabatirang madla o mass media para itambol itong issue na ito. Okay, tanong, no? Professor Boots, kasama ang RJ. Siguro maraming tatlo. O sige nga, kayo mga tatlo dyan, nag-meron kayo, dapat ito kaya. Kung kayo ngayon si Pangulong Duterte at napatalsik mo na nga si Leni at ito sitwasyon kay Agbayade, ano ngayon ang gagawin mo para puksoy ganito, para ang tiwala ng bayan ay mabalik sa iyo at titingalaan ka na talagang marunong ka rin Pangulo. Katulad, for example, no? Siya ba ngayon handa na ngayon na talagang, kung anong ginawa niya kay Secretary or ng Senador De Lima inapadlagi sa piitan, ganoon din yung gagawin din yung mga nasa suspect na katulad ng Agbayade, ilagay sa investigasyon. Mga ganong klase, o talagang hulihin na niya yung mga top gun. Na mga... kung si Senator De Lima, isa lang ipapayo niyan. No? Ang sasabihin, magtanim tayo ng saba. Hindi. Pero ito, yung mga drug seryoso konti. Kung kayo si Pangulong Duterte, ano dapat gawin ng inatalsik na si... Unang-una, ine-expect ko na itong sila Leni at lahat ng mga lipores na magmamount ng major campaign laban sa akin. At sisirayan ako. Kunwari ako si Duterte. Lalabas sa akin, lahat ng kasinungalingan ilalabas nila. Ngayon, anong gagawin ko para unang-una kong gagawin, maski na sikreto, papahanap ko agad itong sila Garbo, sila Loot, at kung sino man. At ihaharap ko sila sa publiko pag nahuli ko na at sasabihin, lilitisin itong mga ito at ikukulong, no? Ito yung mga malaking kung meron man death penalty tayo, no? Sorry na lang, no? Hindi lang yan. Kung meron malaki pang protector sa mga senado, kongresista, kukunin ko din yan. At kung meron na akong base pag ilitisi, ihaharap ko din yan. Nakaposas. Isang senador. Eto, nakaposas. Hinuli po namin yan. Kasi protector talaga ito ng drug lords. Sila mismo ay drug lords. No? Kung meron man pulis na general na ngayon na kakasama dyan, huhuling. Lahat dyan ilalabas ko po sa publiko at lilitisin lahat ito. At kung meron na maximum penalty lahat sila. Alam mo, para maganda yung sinabi mo, Professor Bush, kung babalikan natin yung panahon ni Pangulong Marcos, deklara niya martial law. Bang! Bang! Hindi. Yung nangyari kay Lim Seng. Luneta! Si Lim Seng pala, hindi Pilipino. Hindi. Siya pala yung dayuhan. Nasimulat sa mga ibang mga na ito pala si Lim Seng ay hindi pala Pilipino at kilalang isang drug lord sa buong Asia. At pasok lang siya sa Hong Kong, Manila, Taiwan. At wala makapagpigil sa kanya kasi lahat ng mga pinuno ay nasa bayaran niya. Natapat, nung nahuli siya, nasa Manila siya. At nung nalaman nga, at si Pangulong Marcos pala ay walang kinalaman, yung husga, napatayin kaagad siya. Ang kanya, gumawa tayo ng sample na talaga seryoso tayo ayusin ng bansa. So, ayusin natin yung problema sa droga. At nahuli nila, sir, ito, si Lim Seng. Di enforce. Ginawa nila, nahuli si Lim Seng. Akala naman yung Lim Seng, madali lang ito. Kaya kong bayarin itong mga judges na to. Nung naharap siya sa hukuman at nalaman yung klaseng krimen at marami siyang napatay, yung kanyang guilty, inangat kagad at death penalty. Hindi galing kay Marcos, kundi galing sa hukuman. At agad-agad pinarata kagad yung kanyang kamatayan. Anong buwan yun? December 31 din, di ba? December 31. Yan ang tunay na tapang. Pero hindi galing kay Pangulong Marcos yun. Galing sa mga hukuman. So in other words, hindi nga si Marcos ang nagpautos na patayin siya. Yeah, well, dapat courts talaga eh. Korte talaga doon. Hindi ko alam kung sino yung... Justice doon. Huwag natin kalimutan, nung panahon na yan, nasa batas militar tayo. Okay. Siya ay nasa loob ng kampo. Ito si Lim Seng. Kinuha siya ng umaga noong January 15, 1973. At doon ay siya pinarel. January 15, 1973. Okay. Pero alam mo, kanina may tanong ka sa amin na Professor Toti, kung ang KDP, ano ang gagawin dito sa issue ng droga.
Alam niyo po, ang droga isang bahagi lamang ng problema ng lipunang Pilipino. Ang pinakamalaking nagtutulak ng problema ng droga, kakibat niyan ay kahirapan ng malawak na kahirapan ng sambayan ng Pilipino. Kung ako po si Pangulong Rodrigo Duterte, ang una ko pong gagawin, tatanggalin ko yung mga economic managers ko. Tatanggalin ko po yan para umangat, bumuti ang kabuhayan ng bawat Pilipino. Ang direksyon niyan, siyempre, kasi, pambansang industrialisasyon, kuryente, tubig, etc. No? Kasi dumadagdag sila sa kahirapan. Pag umangat ang buhay ng mga Pilipino, okay, nariyan pa rin ang droga, pero ito ay malilimitahan na at ma-isolate ito. Habang pinalalakas mo ang ekonomiya, lumalakas ang serbisyo mo sa taong bayan. At yung mga naiimpok na mga so ngayon, itong mga tao na hindi busy ay magiging busy dahil sila ay magiging produktibo na ng Estado, hindi mapupunta rito sa mga ganitong gawin. So, bababa po ng napakalaki ng bilang itong usapin ng droga. Ano po? Isa yan. Ano po? Kaya hindi lang ito dapat direkta naka-atake po sa issue ng distribution, kung saan kukunin, ano po. Kung hindi, yung buong antas ng ekonomiya ay dapat maayos yan. Ano po? At pagka na-isolate mo yan, itong mga militar na involved dito sa ganitong klaseng pati pulis sa pagsugpo ng droga, ay mas mapabibilis nila yung proseso. Ano po? At syempre, igpitan mo itong mga puerto, itong mga ports na ito, itong mga paliparan na ito, para yung mga pumapasok at lumalabas. Dyan lang, masisikil mo yan. Ano? Okay. So, gobyerno ka ibig sabihin, gobyerno ka, lahat ng kapangyarihan nasa iyo. Kung gusto, pero ito, vice-presidente ka nga, hindi ka nag-iisip magiging presidente ka pa, hindi mo nga masabi yung ano. Kumbaga napaka-elementarya, di ba? So, ganun din po yung hamon natin kay Pangulong Rodrigo Duterte. Kung nais po talaga ng digmaan laban sa droga, ang una nating sapulin na digmaan, yung digmaan laban sa kahirapan, kaakibat ng digmaan sa droga. Hand in hand, palagay ko po, dahan-dahan may eliminate po natin itong malalang kalagayan natin sa droga. May dadag pa ako yung sinabi mo kasamang RJ. Tama yan, na puksuin nga dito yung dumadagdag sa ating kahirapan. Pero sinabi mo kanina na sana makontrol natin yung labas-pasok ng mga produkto sa ating bansa. Noong panahon ni Pangulong Ramos, meron silang itinatag na Societe General Surveillance, SGS. So lahat ng mga produkto kung saan siya galing, sinesertifika nitong ahensya na ito'y nakita namin, laman nitong container van ay siya nga, at kung saan siya tutungo, meron silang tatanggap o sinasabi na sa sertifikado. So sana may balik yung ganong klaseng sistema na tinanggal ng panahon nata ni Pangulong Estrada. Pero kasi yun... Alam mo kasi, gusto ko lang bigyan ng background. Itong Societe SGS, ay ang mga namumuno dyan at may-ari, yung mga retired people ng IMF. Okay. At itong mga IMF, siyempre... Anti-corruption drive. Yung kanila sinasabi, anti-corruption. Pero sa aking palagay, yung ginagawa ng SGS, kayang gawin natin kung gagawin lang natin ang tama. In other words, make the ambassadors there in every country responsible for whatever is going into from their country to the host now country. You have to have advanced information and intelligence group in that country. Let's say from Japan, nandun na yun ba? Lahat ng mag-export dito dadaan dun sa intelligence group mo. I-check na dito doon pa lang bago makapasok. So government to government, hindi private katulad ng SGS. SGS is private. Private ngayon. Pero binabayaran natin yun. Ang laki-laki ng bayad natin. Pero ito, all you have to do is increase the amount, the customs officials or the PDEA, if you want PDEA, to be put in every embassy where we are doing a lot of trade. Okay. So that the information, intelligence, and you must know exactly what to look for. Doon pa lang pwede na natin para. Maganda yan. So even among the different embassies, yes, and then you make the ambassador responsible. Ang problema natin, katulad nitong si Department of Finance, itong Secretary Dominguez, siya may control yan Yung Bureau of Customs na yan mismo na nga ang presidente nagsabi at
ayon sa mga lumalabas na ulat, 200 bilyon Ang nawawala. ang nawawala. Mahina po yun, yung bilang na yun. Oo, dahil nga sa mga spot yun, that's translated to 537 million pesos a day. Correct. Ang nawawala sa kaban ng bayan dahil sa mga iba't ibang issue, no? Kasama na dyan yung smuggling, ano? For example, kung meron makapasok galing sa Japan na droga o pumasok dito, kasalanan ng ambassador doon na lumusod sa Bakit kanya. nakalusot sa kanila port yun? Pag huli mo dito, kasalanan din ng intelligence information, banat mo sila, no? Pero so that doon pa lang meron ka ng first Pero hindi lang para sa droga lang yan. Pati Hindi lang. sa lahat ng klaseng lahat kontrabando. ng klase. Pero ang Kasama kontrabando. importante talaga yung droga, no? Importante. Usahin na natin ito. Hoy, nakalipas na 55 minuto. At ito yung babae, galing po sa ating kasama dito kay Beher. Ito, ilang mga news articles dito ba, o Dobags. May Sinaloa Cartel bought narco plane via HSBC Bank. Okay, ito yung website. So meron yung www.insidecrime.org/news/brief/Sinaloa Cartel bought narco plane via HSBC Bank. HSBC fined for money laundering in Argentina. Again, mahanap nyo sa www.insidecrime.org/newsbrief. And then the global banks are the financial services wing of the drug cartel. So yun nakalagay sa www.theguardian.com. World of HSBC Lumano. And then HSBC is the face of Britain's Dope Inc. Okay? Sila po ang muka ng Dope Inc. na Britain. Ang Hong Kong Shanghai Bank po, ang secret origins po niya sa 26/11 Mumbai attacks. Sila nakatake nun. Nasagot pala sila nun. Ano? So mababasa sa www.geopolitica.ru/English/EN/238. Pakikita niyo sa mga scroll nyo lang dyan sa inyong PM. HSBC is the world's oldest drug cartel under www.taxjustice.net. No? Wilino Bicua, correct kayo mga sir, natumbok 1. Okay, natumbok nyo na. Okay. May grade pa no? May grade natumbok 1. Thank you, Wilino. May grade pa kami, ha? Emily Cruz Hebana, totoo po, enjoy po kami sa topic tonight. Maraming salamat, Emily. At kay Lea Corazon, Edralyn Martin, strike 2 na si Lenny Luga. isa na lang, strike out na yan. Okay, from Cecilia Bernabe, tama kayo mga kuya, sir, watching from Canada. Thank you, Cecilia. Maria Socorro, Di Takasa, good evening from, watching from Tokyo. Kyoto, from Kyoto. And then Imor Alcras, Silugaw, ang tunay na reyna ng Salsalera. Ano Salsalera? Salsalera. Nagsasalsala. Ano ito yung tatlong, di ba, yung mga pinili, tatlong babae yan eh. Si Senadora, si Lenny, tapos may isa pa yung nasa US. Si Nicolas. Baka yun yung grupo nila nagsasayaw ng salsa. Si Pia, si nagsasalsahan sila. Salsa lang, yung hindi tango Okay, kasi Cecilia Bernabe, tama po kayo mga sir, mabuhay. Okinokinooks, mabuhay po kayo. Nakakatuwa ng mga remarks nyo dyan, mga pinig talaga kayo. Okay, kay Marco Agunoy, good evening po mga sir, watching from Taiwan. Mabuti po na inalis na si Lenny bilang kotse ng drug war. Puro lang press conference, press release ang ginagawa niya, Marco. Sayang yung pagkakataon. Okay, 21 taon, matagal na yan. Libreng media, international attention pa. Diba? Okay, from James Sorita, hello po, watching from Wales, UK. Okay, thank you from thank you from UK, no? Abunak, anti-money laundering law, makadetect niyang mga red flag accounts. Yeah, we know that, but they're not doing their job. From Elmer Clay again, yung chemical sa paggawa ng shabu ay nasa Taiwan. Bakit di natin subaybayan ang nagmamanufacture ng chemical na sangkop ng shabu kung sino-sino ang ma-order sa kanila at kung saan nila ito dinideliver? Actually, yung base product ng shabu ay ginagamit sa base product ibang pharmaceutical drugs. That's what I learned. No? Kaya nasabi nga nung isa, yung dating PDEA chief, si Santiago, mahirap talagang pugsuin ito kasi yung legit na yan yung pinaka-base product ay hindi rin ginagamit rin eh. Anyway, yun ang how do we get about that? We will have to leave that to the chemist.
Falling Rain, napansin ko po, sir, pati yung Southeast Asian Games issue, ginagamit din nilang propaganda at sigurado ako ay gumagalaw na mga sindikato dito mula sa ibang bansa. Abangan nyo ang masasabi niya, pakitanong niyo na lang si Speaker Cayetano. Huwag po kami. Okay. Alamin na lang natin katapusan nitong liga. At saka natin talakayin yan. From Alicia... Biro lang po. Alicia Shimazaki, magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang gabi sa Alicia. From Elmer Cleo, ang dapat bigyan ng trabaho ng mga tambay para wala ng tambay. Yun ang sinasabi mo nga kanina, RJ. Very good. Okay, from Cesar Vigo, good evening. Aminang, intelligence, musta naman ang CIA? Remember, kill the messenger? Isang sini ata yun ang palabas nga. No? At maraming salamat sa inyong mga... Kami natutuwa no, sa inyong mga komento at kami nagagalak. At ito yung bibigay sa amin ng gana para ihatid sa inyo na itong mga sarili ng ating bansa, bagamat ay nakakalungkot at nakakatuwa, ay minsan-minsan isiseryosohin din natin, tutukoy natin ang solusyon. Ito po yung lingkod, Toti Casino. Sana po kami nakabigay sa inyo ng dagdag kaalaman. Ako po si Butch Valdez. At huling paalala lamang, seryoso po ang usapin ng droga. Huwag sana natin bigyan puwang ang mga intelligence community, ang CIA at iba pa na gamiting salsalin ang issue na ito para magpabagsak ng isang gobyerno. Ako po si RJ Abellana Jr. Mabuhay po ang Pilipinas. Mabuhay!